Kinuwestiyon ng isang abogado ang pagbalik ng Senado sa Articles of Impeachment sa Kamara. Aniya hindi rin sakop ng impeachment court kung dapat bang tumuloy sa korte ang isang kaso. Yan at iba pang mga detalye ihatid sa atin ni Zai Chua live mula sa Batasang Pambansa. Zai! Yes, Princess, nagbigay nga ng pahayag si Human Rights Lawyer Attorney Antonio Bucoy tungkol sa ginawang pag-remand ng Senado sa Articles of Impeachment pabalik dito sa Kamara. Niremand ng Senate Impeachment Court ang Articles of Impeachment pabalik sa Kamara sa botong 18-5 kasunod ng mosyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Dahil dito, sari-saring opinyon ang lumutang mula sa iba't ibang grupo, legal man o akademya. Para sa human rights lawyer na si Attorney Antonio Bucoy, dapat matuto ang publiko sa isa sa pinakamalaking usaping legal sa kasaysayan ng bansa, kung saan sa kauna-unahang pagkakataon nahaharap ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa sa impeachment trial. Malaking pagkakamali yun. And being a sui generis body doesn't give them authority to violate the Constitution. Hindi pwedeng magmalabis sa Constitution. Hindi ibig sabihin sui generis, kahit ano pwede nilang gawin. May limitasyon ho na inilahad ang Constitution to try and decide. Gaya ng sinabi ko, hindi naman sinabi ng Constitution to hear. Or to, meaning to ascertain the worthiness kung may basihan itong reklamo. Ang sinabi ng Constitution, go to trial. And then sinabi to try and decide. Hindi sinabing to hear. Yes, sir. Mas malawak po ang saklaw nito ng to hear. Ito clearly defined by the Constitution to try and decide. Litisin agad-agad. Yes, sir. Para ho yan yung forthwith Yung forthwith naging forever Paliwanag pa ni Attorney Bucoy, hindi sakop ng kapangyarihan ng impeachment court na alamin kung karapat-dapat ba na tumuloy ang isang kaso sa korte. There is nothing in the Constitution that says they can return it. Why? The exclusive power to initiate impeachment is with the House of Representatives. And they have done their duty. Now, it is up to the Senate to do their duty by trying and deciding the case and to conduct the trial. Kinuwestiyon din ni Attorney Bucoy ang mosyon ng Senado na ibalik ang mga artikulo ng kaso ng bise. Ang husgado hindi nagmo-motion, lalo na ang mga hukom. Ang nagmo-motion ay ang mga partido, meaning ang prosecution, ang mga taga-usig at yung nasasakdal. Nagi silang defense counsel. Sila ho yung nag-raise ng mga possible objections ng nasasakdal na vice-presidente. Mali po yun. Hindi naman pabor si Attorney Bucoy sa naging pahayag ni Attorney Christian Monsod, isa sa sumulat ng 1987 Constitution. Hindi pa napapanahon sa palagay ko dahil pag umakyat po sa Korte Suprema, lalong madidelay ito. Lalo mong binigyan ng pagkakataon para pahabain pa, palawigin pa ang usapin na ito. Pinalagan din niya ang hirit ni Senate President Francis Escudero ng impeachment court ay sui generis o korte na may isang independyenteng legal na pag-uuri na may sariling klase. Generis body doesn't give them authority to violate the Constitution. Hindi pwedeng magmalabis sa Constitution. Hindi ibig sabihin sui generis, kahit ano pwede nilang gawin. May limitasyon ho na inilahad ang Constitution. Samantala, sinang-ayuna naman ni Attorney Bucoy ang pahayag ni Philippine Constitution Association Chair Retired Chief Justice Renato Puno na ang naging hakbang na ito ng Senado ay circumlocutory o pinaikot-ikot na maaring magdulot na matinding panganib na sumisira sa prinsipyo at tiwala ng publiko. Sa hinaba-haba ng posisyon, sa dami ng mga sinabi, puro vagueness naman malabo pa rin. Hindi naman nagkaroon ng kalinawan In fact, lalong gumulo. Yes, Princess, ayon nga kay Attorney Bucoy na dapat daw ay maging vigilante at bantayan at usisayin ang mga ginagawa ng mga senator judges kung ito ba ay alinsunod sa saligang batas dahil aniya sa huli ang taong bayan ang huhusga sa vice-presidente. Mula dito sa Kamara, balik muna sa iyo. Maraming salamat, Zai Chua.